So yung mga pangat, syempre, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi yan. Then syempre meron tayong sasagutin kasama natin si Rosalina. Ito na yung tamang panahon para sagutin niya yung katanungan para sa kanya. Let's go! Rosalina, may nagkatanong sa'yo. Bisa mo, sabagot ka na. Mat by hand? Hindi, abstract. Siyempre mga pangat, merong nagtatanong tungkol sa kanya nung nakaraang vlog natin. Kung napanood nyo to, yan. Tungkol sa color blind test. Mga pangat yung mga galing PS. Interview ko noon. So lahat yun mga pangat, walang blind test. Eh nagkataon na may nanonood sa atin, si Sir nga, nagkaroon siya ng konting katanungan sa kanyang isipan. No? Eh mga pangat, sasagutin niya sa Linda. Bago natin sagutin yan mga pangat, siyempre mga pangat, good news! Alam niyo ba mga pangat, merong nagpa-assist kay Rosalie mga pangat. Siyempre, aywa! Visa mula galing Pinas papuntang Dubai. One proof na legit po tayo. Yon, di ba? Shoutout natin sila. Kausap ko si Miss Karen, pero yung subscriber na nakapanood kay Kuya ay sige. Yung papa niya si Sir Gerardo Kasupanan. Thank you po sa family nyo sa pagtitiwala sa ating bagong business, Rose Company Travel and Tours, para sa inyong UAE tourist visa sa buong pamilya nila. Of course, bago sila ng visa, may mga consultation kung anong magandang gawin, kung anong procedure, ganyan-ganyan, magiging kung anong mangyayari sa immigration, kung anong makatanungan. Nakarating na sila dito ng maayos, yun lang naman yun lang naman yung ano natin din. Nagpapasalamat po ako pala sa previous vlog natin sa marami akong mga subscribers ni Kuya na nagka-interest na magtanong. Salamat! Magpakonsulta about sa visa cost, kung ano pumunta dito, mga ganon. Hindi man sila kumuha, pero nakakaano din sa puso na... Hindi, nakaka-overwhelm sa puso na... Akala ko na-attack. Hindi, tawag... Nakakataba ng puso. Oo, kasi titiwala sila sa mga advices mo, sa mga information na ibibigay mo sa kanila. Siyempre, option naman nila yun kung kumuha sila sa'yo o hindi. Wala namang problema yun doon. Maganda, nakilala nila yung business natin. Kasi, sa totoo lang, mahirap naman talagang magtiwala na magbayad online. Hindi naman kami nagkita ni ma'am. Nag-send siya sa account ko ng pera. Hindi rin ganun kalit yung perang yun ha. Sa Pinas, malaking halagang pera. Through online lang kami nag-usap, through WhatsApp. Nagtiwala siya sa atin. So, thank you po sa tulong ni Sir Rosen TV. May mga taong sumubok na mag-ano sa atin. Yun. Salamat po sa supportan nyo at sa hindi kayo nag-alinlangan o nagdalawang isip na yun, subukan yung kanyang negosyo. At syempre sa mga gusto pa, nandito lang ang kanyang Facebook page. Oo, maraming mga nagtatanong. So yun, maraming salamat mga pangat ha. Syempre, nagkaroon siya ng 4 na tao, family. Ang worry pa ni Madam kasi marriage contract, alam niyo naman dati, di ba? Also ang Senomar. Huwag pala kayo mag-worry pagka hindi married yung parents na i-establish nyo. Kasi sa birth certificate ng mga anak, sila pa rin yung parents nyo Kaya mai-establish nyo pa rin sila na sila ang magulang ninyo. Hindi nga lang sila married. Pwede pa rin, family pa rin yung mga yan. Ang family naman hindi masyadong kine-question sa immigration pag nag-tutor kayo. Kaya ma'am, sa side nila, sa sinabi niya sa akin, wala naman silang registered business or self-employed sila, kumbaga freelance. Ang naging lang nila, yung courage nila pumunta, at the same time, ang family hindi masyadong kine-question. And then, mag-prepare lang kayo ng yung mga documents like proof of source of income. Kasi kahit freelancer ka, minsan meron naman mga bangko kayo, di ba, savings, ganyan. And then, hotel booking nyo sa pupuntahan nyo, return ticket, yan yung mga importante. Lalo na pag sa UAE. Pag nagpunta kayo dito, pag wala kayong relative na pupuntahan, kailangan talaga may hotel booking kayo na confirm. I-check nila yan sa immigration sa Pinas at may random checking din dito sa UAE. And paki-secure na lang din yung may pera kayong around 3,000 dirham or magkano yun sa pesos? 50,000. 50K. It's either cash or card. Makikita nila sa card nyo na may pera kayo. Nasa rules na yun Pero according sa mga natanungan kung nag-visit papuntang UAE galing sa Pinas, di pa naman daw nila na-experience ma-check. Yung parang nasabi mo dati na pwedeng random kasi more applicable siya sa mga ibang lahi. Pero although applicable siya sa lahat ng visit visa or tourist visa. Yung 3,000 dirham na pocket money,
proof of hotel accommodation. Oh, yung ganyan. itinerary, no? Itinerary mo. Mm. Kailangan yon. And then return ticket. Yun yung pinaka-importante, yung return ticket. Oo. Kasi nga visa ka, tourist visa ka nga eh. Oh, better safe than sorry na pag... Ang hirap ng sorry nakipero tapos Oo, sorry. nandiyan ka sa immigration tapos hindi mo na-establish yung kakayahan mo na mag-travel dito. Tapos, tsaka wala ka naman talagang kamag-anak na, isa pa yun eh, yung Oo. sponsor mo na, pwede kasing tawagan yun ng immigration eh. Oo, Pwede nilang gawin yan. kung nandito. Oo. Kung kunwari, tanong ka, where you will stay here? Kasi wala kang booking ng hotel mo, di ba? Sabihin mo sa kanya na may relative ka dito. Yung address So, pati. tatanungin yan sa'yo ngayon. Pati yung number. Normally, Emirates ID kasi yung proof of identification dito. Mm. You have the Emirates ID. Siyempre, i-check niya. Madali lang niya i-check kahit wala yung physical na ID mo. I-check niya lang sa system nila. Totoo nga. Okay, ganun Andun lang. na rin yung number eh. Pero swerte nyo pag hindi kayo Na-check. Oo. hindi kayo. Pero ito ay sinasabi ko nga sa inyo, random siya na Random, nangyari. hindi naman sa lahat. Oo. So, yun. Yun So, po. yun. Maraming salamat. At syempre, sasagutin natin yung tanong ni Katanungan ni Madam Angelica. Angelica, sino yung Evangelista? Evangelista pala. Evangelista Aviari Yan. 372. Yan. Shout out sa'yo, Madam. Good day po. Pwede niyo po ba paki-interview ulit si ma'am yung work is office clerk? Kung pwede niyo po sana mapaliwanag niya ang work niya as office clerk. Kuha lang po ako ng idea. Maraming salamat, Sir Rodin. Pa-shoutout na din. Maynard Evangelista from Bukawi, Bulacan. Wow! Shout out sa mga taga Bukawi, Sir Bulacan Maynard. dyan. Yun. Sir ba? Okay, Maynard, lalaki, di ba? Ay, ba't yun doon? Ay, ba't Yun yung ano niya, username niya. lalaki pala. Sir pala. Sorry. Akala ko babae. Sige, okay. So, shout out sa mga taga Bulacan dyan. Bukawi, Bulacan. Siguro si Sir nag-apply yan dito sa UAE kaya tinatanong niya kung... Siyempre, malamang dito. O yun. Okay. Ano ba yung office clerk Kasi dito sir, sa bawah ako nito? natrabaho ko dito sa Dubai way back 2015, office clerk. Ang office clerk po is general work siya sa office. Lahat, administration work, yung basic na ginagawa sa opisina, mag-filing, mag-photocopy, mag-prepare ng mga memo, para ka na ring messenger sa loob ng opisina nyo. Encode. Oo, mag-i-encode, magre-reception. Yun naman po yung office clerk. So, clerical works, kumbaga. And then, of course, ang kailangan mong na skills dyan, literate ka or marunong ka sa computer. Tapos sa mga machines, mga devices sa office, yung mga Xerox copier, machine, printer. Di ba ang mga copier dito napaka-komplikado? Oo. Yung mga malalaki talaga Tsaka kasama printer na yun. Kasama printer, scanner, copier, tapos pag nagpa-print sila sa'yo, dapat pag sinabing ganito yung size, marunong ka mag-adjust. Yung mga... Tsaka, alam mo ko yan, sa general trading kasi kami, pinagpa-print ako dati nung amo ko ng layout, AutoCAD. Hindi siya gaswag sa gano'n na control P. I-explore mo yun kung paano mo siya i-print, ang AutoCAD. Ikaw na rin kusang mag-alam ng mga gagawin mo kasi ang mga amo dito masyadong yung expectation nila matataas, sa mga Pinoy. Kailangan maalam ka sa mga gawaing mga ganyan, basic. Siguro pag may meeting, mag-prepare ka ng meeting room, ganyan. Dito rin kasi sa UAE, may mga office boy na rin, office girl. Yung iba, T-boy, kumbaga. Sila yung doon na. Oh. Pero kung yung sa maliit ka na opisina, part yun ng mga trabaho mo. Ayun. And then, mag-receive ng calls, ganyan. Pero sa mga payment, hindi naman. Yung ba, pababayarin ka, palalabasin ka, ganun. Pwede siya sa mga maliliit na kumpanya. Yun. General works kasi yun. Sa mga malalaking kumpanya kasi meron na silang messenger. mga taong ganyan. May messenger. Mag-ano sa labas. Meron din silang PRO, ang tinatawag nila doon sa mga mag-process ng mga anything related sa labas, sa mga gobyerno. Yung malaki, no? Oo. Sa any government work sa labas, ganyan, may mga PRO na gagawa. Okay. So, ang office clerk, nakadepende yan sa kung Anong klaseng kumpanya, anong size ng kumpanya. Yan. Yung pwede mo maging sakop. Sakop, oo. Trabaho. Scope of work kung tawagin. Kung sa malaking kumpanya ka, medyo mas maliit yung tatrabahuin mo. Kasi may maraming specific may mga accounting clerk. Doon naman sila sa mga financial nun. Tinutulungan naman nila yung mga accounts na mga senior accounts yun. Pag office clerk, tutulungan mo naman yung mga sa admin nyo. Kung baga yung mga boss yung mga sa admin, ikaw yung mga utusan, paki-encode nga itong mga ganito, paki-xerox nga itong mga ganyan, paki-bigay sa kabilang office, paki-bigay, yung mga ganyan. Yun pala yung clerk. Okay. Oo, Kala ko Clark Pampanga. Clark!
Iba yung Clark? Clark E yun eh. A yung Pampanga sa Clark. Okay. Yun, maraming salamat. At syempre, mga pangat, siya nga pala, sa mga gusto nyo pang magpabook ng tickets. Kung napanood nyo to, ayun na yun. Oo. At syempre, yung page niya, nandiyan sa link. Sa ticket kasi, sa totoo lang, ay ito, meron kasing client na nag-inquire, kinompare niya yung price na kinote sa kanya sa ibang agency. Pag nagko-compare po kayo ng price ng ticket, first of all, i-check nyo po kung anong airline yung kinote sa inyo, anong araw, compare sa kung ano man yung i-offer ko, ganon. Kasi ang pricing po ng ticket nakadepende yan kung anong airline, anong travel date nyo, kung anong inclusion ng gusto nyo. Saudi Airline yung inano sa kanya yung kinote. Tapos kinote ko siya ng China. Mas mura yung China kasi yun yung nilolaunch pa lang niya eh. Parehas naman siyang layover, connecting flight. Halos magkaparehas din lang yung... Pero yung Saudi, malaki yun. Mahal yun. Oo. Ano kasi yun eh. Saudi Malaking airline yun eh. Parang Etihad yun eh. Oo, tinanong ko siya. In fairness naman kasi sa agency na natin pinagtanungan niya, sabi ko, Sir, matanong ko muna kung anong airline yung inano mo. Yung sinabi niya sa akin, Sir, hindi ka naman nila binigyan ng mahal. No? Sakto lang yung presyo sa iyo kasi yung airline na binigay sa iyo is quality na airline din. Yung Qatar, magaganda yan. Etihad, yun yung sa Abu Dhabi. Yan. Yung mga Emirates. Cebu Pacific lang, medyo nagmamahal na nga rin yun. Gumagana-gaya rin kahit walang pagkain. Saka ano po, hindi naman ako empleyado ng Cebu Pacific. Pero ang dami ko nabibasang hate comments sa mga page Pacific nila. Kasi hindi nyo naman po kasi binabasa ng maayos yung terms and condition ng binibili nyong ticket. Non-refundable at saka non-revocable kasi sila. Ganon? Lalo yung mga promo fare, yung zipper? Wala pala yun. Mga ganyan. Pag rinibook mo yan, magbabayad ka ng difference kung anong rate kung kailan mo gusto. Ganun pala at saka yun. mostly pag nagpo-promo sila, inaano kasi nila, piso, base fare lang yun. So, pag clinic mo pa rin yung nag-go through ka, tax, fuel, surcharge, ganyan-ganyan. Hindi siya piso. Di ba kasi dami nilang comment dun eh. Sabi yung 100 bakit nung check out ko naging 1,000? Diyos ko naman, dinalugi na yung Grabe talaga airline. Piso talaga. Ibig sabihin ng piso, maba. Maging pa tayo, masyado namang matalinong buyer. Wise buyer and consumer, ha? Yun. Huwag po kayong minsan magreklamo sa mga ticket na nakukuha nyo na hindi na-refund. Kasi nag-avail kayo ng cheap na ticket, mostly kasi yan, non-refundable yung mga yan. At saka yung may mga ticket na binook nyo is refundable, make sure nyo po na yung terms and condition nyo ay nasunod. Kagaya nung may nagtatanong sa akin, gusto niya ng refundable na ticket. Nung binasa ko yung terms and condition ng airline, dapat yung ticket na yon is nabili mo siya 70 days prior to the flight. Parang more than 2 months. More than 2 months pa. Kung bili ka na ngayon, tapos more than 2 months pa yung flight mo, tapos bigla kang nag-cancel ng flight, ipapa-refund mo. Pwede mo siyang i-refund. Kasi binayaran mo yung refundable na ticket eh. Kung baga may nag-add-ons ka. Pero kung binayaran mo siya, kahit sinubscribe mo yung refundable, tapos hindi mo tinignan niya yung terms and condition nila. Kung kailan, no? Oo. Tapos hindi mo na siya ma-refund, hindi ka na makakareklamo kasi dapat lagi nating binabasa. Kasi minsan nakakatamad eh. Ang haba nun eh. I-tick mo na lang yung yes para lang mag-proceed ka na. Pero nandun pa yung importanteng information. Yun. Kaya nandun yun kasi importanteng mahalaga. Pagdating ng araw, nakabili kayo sa kahit saan mang agency or kayo ang mismong nag-book sa sarili nyo tapos hindi nyo na-refund, magre-reklamo kayo. Hindi nyo nabasa yung terms and condition. Yun. Na hindi siya nare-refund. Kailangan mo lang, yes, itik mo na kagad yung box. Kasi ang haba di ba? Parang ganun yun. So yun, marami na siguro siyang ibigay sa inyo na idea na free sa panonood nyo lang. Siyempre. Sure. Maraming salamat. Yan. Wala na. Wala na, naantok na ako eh. Next time naman mga pal, kasi puro puyat kami. Actually, umuwi kami kahapon ng madaling araw siya. Madaling araw din, tapos umaga ulit. Tapos umaga na pumasok. So ngayon, tutulog ulit. Gusto niyo pang maging OFW? Gusto niyo pa ba mag-OFW? Mahirap. Totoo lang. Discourage. Habibi! Come to Dubai! Too much tired. Habibi, come to Dubai! Too much hot. Kasi yan, nasa talagang laban para sa pamilya. Determination mo talaga. Siyempre, kung wala kang masyadong magandang future na sa Pilipinas,
Mas maganda naman kasi din dito. Oo, yun. Oo. Kung meron, di dyan na lang kayo. Sama niyo pa yung pamilya niyo. Yun yung pinakatalo namin OFW. Yung mga milestones sa buhay ng mga anak namin. Wala kami doon. Hindi na namin may babalik yung mga yun. Na. Yung mga anak kong bata nung iniwan ko, baby. Ngayon, mga dalaga tsaka binata na hindi ko na sila nakita na yung paglaki nila. Tapos minsan, ang hirap namang mag-decide na umuwi pag wala ka namang savings. Kasi yung buhay na naibibigay mo ngayon sa family mo, sa mga anak mo, hindi mo na may bibigay. Ang hirap na. 1,000 pesos hindi mo kikitain ng isang araw sa Pinas. Kung kikitain mo man siya, pinaghirapan mo ng sobra-sobra yun. Sobra-sobra. Kung baga, pagdating mo doon, for example, nag-for good ka tapos wala kang savings, maghanap ka ng trabaho ngayon, yun ang plano mo, back to zero, parang wala nangyari, ganun pa rin. Kasi nandun ka na, umalis ka lang eh. Kaya sa mga kabataan dyan, hanggang malalakas pa kayo, hanggang pwede pa kayo mag-grind lang, gawin nyo na yung gusto nyo, mag-explore na kayo sa buhay. Huwag na kayong patulog-tulog sa pansitan. Ang hirap mag-explore pag may responsibility ka sa buhay nyo, kagaya may pamilya ka na, may asawa at anak ka na, ang hirap mag-explore. Kasi merong magugutom pag sumablay ka. Basta merong mawawala ng future kapag ka sumablay ka. Kung hindi ka kaya pag mag-isa ka lang, ano man ang mangyari, bumagsak ka man, ikaw lang mag-isa. Bangon ka ulit. Mabilis bumangon. Kaysa yung meron kang kapamilya. Pag magulang ka na, walang pahinga. Sa totoo lang. Oo, walang pahinga kasi may umaasa sa'yo. Ayoko yung term na responsibility. Ano mo sila, part siya ng buhay mo. Parang isang buwan lang bakasyon. Pasukan na naman. Kung kumbaga yung gastusin tuloy-tuloy. Non-stop. Kapag nagkapamilya ka na. Tuloy-tuloy yan mula sa ipinanganak mo. Mula nung nagbubuntis. Siyempre naglilihi ang asawa mo. O pag naglilihi yan, ipinanganak mo. Tuloy-tuloy yun. Siyempre pag lumabas na, gatas. O pagkatapos ng pag-aaral. Pag hindi mo pa pinagtapos yun at pag nag-asawa, pag yung pang-asawa, sa'yo pahingi ng paggatas yung kaya. Mahirap pala maging magulang, sa totoo lang. Mahirap, siyempre, kung responsible kang magulang. Totoo yung mga sinasabi ng mga parents natin dati, masaya lang sa umpisa yung may karelasyon kayo, yung feeling is in love kayo. Pero pag nandito na kayo sa sitwasyon, may family na kayong, mga anak na kayong sinusuportahan. Actually, ako si kuya, medyo kagagaling niya lang to sa clinic. Meron siyang iniinda. Ako kagagaling ko lang din sa trangkaso. Pero pag nagsa-abroad ka, hindi ka pwedeng mag-sick-leave ng basta-basta. Sa Pinas, sir, hindi ako makakapasok ngayon. Kasi unang-una, masasayang yung araw. Masasayang yung araw mo. Nakapagpahinga ka, pero libo yung mawawala sa'yo pag hindi ka pumasok. So, kaya hanggat kaya, hanggat nakakatayo ka pa, nakakabakon ka pa, kinakailangan magpa-check up. Magpa-check up ka na kasi yung buhay natin lakas. Kinakailangan mo naman ng insurance. Yun, insurance kasi yun. Pero kung wala rin insurance, mahirap din. Outpatient ka, pwede insurance? kang magpa-check up, tapos yung mga gamot mo, covered lahat yan. Mag-i-spend ka lang ng minimal siguro. 5% lang or 2% lang yung magagas mo consultation. Kasi kung walang insurance, mahirapan din kami. Mahal. Lalo na yung sa ilong, tsaka sa tenga, mata. Hindi kasama minsan sa insurance pag mababa yung insurance. Kasi 250, 3,000 pesos yun, mga pangat. Consultation pa lang kung wala yun. Kaya may insurance kami dito. Kaya sa mga pupunta rito, importante, kasama sa contract nyo na may insurance kayo. Napaka-importante yun. Huwag mong sabihin na malakas ka ngayon, hindi natin alam yung hinaharap. Kasi pag nag-OFW ka na, puyat, pagod, gutom, minsan ayaw mo lang lahat yan. Sa pagod mo matutulog ka na lang. Pagka bumaba yung immune system mo, magkakasakit ka talaga. Sakit ka. Kaya kailangan may insurance. True. Yun, okay? Yun lang po. Yun. Maraming salamat sa panonood. At syempre, huwag kayo magsama sa Team Paangat. Ganito lang ito vlog na ito mga paangat. Syempre, Team Paangat lang. God bless you all. Syempre mga paangat. To God be the glory. And see you with the next one. Sorry, be. May camera kasi, kaya kitang-kita nagpipigil mga paangat. Pero sa susunod na vlog, makikita nyo kung gano'n yung kabuli. Ay! Ano mo? Tika bata! Kaya! Nagbabawas ka lang gamit.
nangyari yung sinabi ko kay Ma'am Mitch eh. Kala niya ata dito pa rin ako titira. Ay, siya lang mga pangat. Alis na pala to Sabi si ni Kuya kanina, sana hinatid ka. Honey Shane. Alis na pala. Kasi nga, darating yung kanyang asawa mga pangat. Eh, wala ng pwesto dito. Yung nakaraan dito sila eh. Eh, puno eh. Kasi nga dito yung pamilya nila warm. Ma-occupied pa rin yun. Kaya yun, nilipat siya ng bahay. Mababawasan kami isa. Honey Shane! Dali ka dito, mag-bye-bye ka na sa kanila. Makikita niyo pa rin ako, I'll be back. Hindi. Balik pa naman ako ito after 280 years. Wow! Buhay ka pa? Sa mga gustong masubaybayan siya, andyan yung TikTok niya mga pangat. TikTok mo. TikTok ko. Hindi, ganun mo lang. Ako na bahala dyan. Here is my TikTok. Yeah. Follow me. Yeah. Please. Hindi sanay sa vlog to. Hindi sanay Talaga ako sanay sa vlog, hindi ko hinahanap niya yung wallet. Gagano mo lang ilalabas na yun, hinahanap ka pa.